Our devotion for today, Yes, Lord. Scripture reading, Jonah chapter 1, verse 1 through 5, and our key verse, Psalm 139, verse 7. Whither shall I go from thy spirit, or whither shall I flee from thy presence? Alam natin na ang Diyos inutusan niya si Jonah na tumungo ng silangan ng Ninive, ngunit siya ay pumunta sa kanluran ng Tarshish at siya ay tumungo sa landas ng pagsuway o pagrebelde sa harapan ng Diyos. Alam niya na kapag siya ay nangaral ng mensahe ng Diyos, ang mga Ninevites ay tatalikod sa kanilang kasamaan at susunod sa Diyos. At makikita natin na si Jonah, hindi niya maisip na yung mga taong ito na kanyang kinapopuotan ay darating sa punto ng kanilang pagsisisi. Kaya tumanggi siya na sumunod sa Diyos. Siya ay nagrebelde and because of that, siya ay nahiwalay mula sa Diyos. Ang pagsuway natin ay hindi magtatanggal ng utos ng Diyos. Ang kakulangan natin ng pagsunod ay hindi magbabago ng kanyang plano. Hindi tayo pwedeng makalayo sa presensya ng Diyos. Sa kalagayan ni Jonah, kahit siya ay nasa tiyan ng isang malaking isda, patuloy pa rin ipinaalala sa kanya ng Diyos ang kanyang pagsuway maging ang kanyang kasalanan. Lagi mong tatandaan na ang pagtanggi sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay ay magbibigay ng suffering sa buhay ng ibang tao. Maring sa iyong pamilya, sa iyong mga kapatid sa Panginoon, sa iyong kaibigan, o sa mga taong malapit sa iyo. Ang pagre-rebelde ay pwede ring makasira ng relasyon mo sa Diyos at relasyon mo sa iyong kapwa. Ito ang magnanakaw sa iyo ng kagalakan, ito ang maghahati sa iyo ng kaisipan, at ito ang magbibigay sa iyo ng buhay na punong-puno ng pangamba. So maraming pagkakataon binibigyan tayo ng Diyos ng second chances. Binigyan ng Diyos si Jonah. So ang Diyos nais niya na tayo ay tumugon sa kanyang kalooban ng may pananampalataya at may pagsunod. Ang Diyos ay lagi niyang ginaganap yung kanyang kalooban. Wala tayong gagawin, wala tayong sasabihin na pwedeng magbago ng kanyang plano. At merong isang tanging paraan lamang upang masunod natin yung kalooban at panawagan ng Diyos sa ating buhay. Yun po ay ang ating sabihin, Yes, Lord. At ano man ang ating sasabihin, maliban sa salitang Yes, Lord, sa panawagan ng Diyos sa ating buhay, yun ay magre-resulta ng pagsuway. Lord God, I say yes today sa iyong kalooban, sa iyong paraan. I say yes, Lord, sapagkat alam ko na ikaw ay may magandang plano sa aking buhay at sa mga taong nasa aking paligid. Tulungan niyo po ako, O Diyos, na sumunod sa inyong kalooban at patuloy na ikaw ay aking maitaas at ang aking buhay ay magresulta ng pagpapala sa buhay ng ibang tao. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.